Hello everybody! Hello you guys! So, meron tayong question dito from Naomi. Alright, she's asking, nagpa-CT scan ba ako, may tinurok ba na contrast? So, the answer is yes. Pero before ako mag-proceed, I just wanted to set your expectation na hindi po ako medical professional. I'm just sharing it based on my experience kasi ako po ay merong pituitary tumor and I've been battling that uh, tumor for about 3 years now since naoperahan ako. Now, every 3 months, nagpapa-MRI or CT scan ako kasi required yun for monitoring. So, the answer is yes. Nung nagpa-CT scan ako, merong tinusok sa akin na contrast. Yung contrast kasi yun yung parang dye, para siyang pintura or whatever they may call it. Para siyang pintura na tinutusok sa blood mo, pinapasok sa katawan mo sa vein para mag-clear up yung blood. Para pag in-scan nila yung head mo, it's clear yung makikita nila. So, hindi naman like super dark kasi puro blood na yung nakita nila. So, kailangan yun, request yun ng doctor kasi para mas malinaw yung makikita nila na result ng scan. Actually, during CT scan, wala ka talaga mararamdaman na anything kasi hihiga ka lang dun sa machine. Tapos, yung first part nun is i-scan nila yung head mo nang walang contrast. Kasi merong magkakaroon ng comparison doon, yung with and without contrast. So first, scan nila yung head mo without contrast. Tapos in the middle of the session, may tuturok sila na contrast sa'yo. Yun naman yung contrast na mag-clear up, magiging malinaw yung magiging view dun sa scan. And actually, based on my experience, halos wala akong naramdaman nung even nung nag-insert sila ng needle para dun sa contrast, hindi mo din siya mararamdaman. Ewan ko, siguro dahil sanay na ako, kaya hindi ko na siya masyadong nararamdaman. And it's actually the same with MRI as well. So sa MRI, there will be times na i-require ka ng doctor na magkaroon ng contrast para at least mas clear yung view doon sa scan. And yung CT scan kasi, different siya dun sa MRI. Yung MRI naman, it's, pagsusuotin ka nila ng malaking headphones, like, headphones talaga. Kasi, dun sa MRI, meron kang maririnig na mga sounds. So, yung sounds na yon like, distorted sound siya na hindi mo ma-explain kung ano yung sound na yon. Pero, medyo bothering yung sound na yon, pero it's part of it. You just have to relax kasi wala minutes of sound, wala naman technically wala kang mararamdaman or anything. So yung sound na yun kasi sound yun ng magnets na ginagamit ng machine dun sa pag-scan ng head mo. So MRI kasi kaya siya tinawag na magnetic something kasi gumagamit siya ng magnets talaga para ma-read or ma-scan yung head. So yun, so both CT scan and MRI, wala ka talaga mararamdaman na anything. There will be cases na syempre pag tinusukan ka na nung needle for the contrast, medyo mararamdaman mo siya, especially if hindi ka pa sanay. Ayun. And very gentle naman yung mga mag-a-assist sa'yo doon sa CT scan. Ako, nagpapa-CT scan ako dito sa may Marikina, sa may eye scan. Lahat ng scan ko doon talaga ginagawa. And very friendly yung mga staff nila doon. And to give you an idea, yung CT scan is around 6,500, yung last na nagpa-CT scan ako. And then MRI naman is mga 10,000 and above. And sometimes yung doctor mo mag-request sila ng CD copy ng scan. So that's an additional, I believe, 150 pesos para din sa disc. And of course, prices varies naman din, depende kung saan ka magpapascan. Pero dito sa iScan Marikina, I mean, subok ko na yon. Like, doon ako lagi nagpapascan, nagpapa-MRI and CT scan. And the good thing about iScan Marikina is they also accept mga HMO. So, yung last MRI ko, na-cover siya ng aking HMO. So, good thing, meron akong HMO. So, you can take advantage of that as well. Kung meron kayong health card, pwede mong gamitin yon for yung mga laboratory procedures mo.
So, ayun lang. I hope that gives you an idea kung ano ba yung nangyayari during CT scan. And yeah, you don't have to be afraid kasi, I mean, it's part of it. Hindi naman din talaga siya sobrang, hindi ka dapat kabahan talaga kasi wala ka namang mararamdaman na anything. Scan lang naman siya. So, ayun. And by the way, yung after ng CT scan pala, bibigyan ka nila ng film na makikita mo dun yung scan nila. Pero of course, as just a regular person na hindi naman part ng medical industry, hindi ka doctor or whatnot, hindi mo maintindihan yung scan na yun. So don't be scared pag nakita mo siya kasi medyo overwhelming yung makikita mo dun sa scan na yun, sa film. Pero don't be afraid kasi meron ka ng doctor, bibigay mo yun sa doctor mo para sila yung mag-read, no? Sasabihin niya sa'yo ano yung findings dun sa result ng CT scan mo. And then yung um, clinic, yung laboratory kung saan ka nagpa-CT scan, they will send you an email with the result nung scan. So, meron silang i-email sa'yo na interpretation nila doon sa may scan mo, sa resulta ng iyong CT scan. So, before ka umalis, make sure na ibigay mo yung email address mo sa kanila para masendan ka nila ng result. And kailangan mo rin isend yon sa doctor mo para at least um, alam nila or mabigyan nila ng tamang interpretation yung result ng iyong CT scan. Ayun lamang. I hope that helps everybody, not just Naomi. And thank you so much for watching this video. And please continue praying for me. I'm still on my way to healing. And all glory to God. Thank you, everybody.